eleksyon o Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ng oath-taking ng mga bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Proteksyon ng pamahalaan sa media, tiniyak ng Pangulo. Ibabalita yan ni Millie Borja. Isang pamahalaang handang magtanggol sa media. Yan ang iniwang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, kasabay ng panawagang tulungan ng bansa sa gitna ng global crisis. Tiyak natin na sa bawat banta may gobyernong handang magtanggol sa inyo. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga mamamahayag sa bansa, kasabay ng pagkilala sa patuloy na panganib na kinakaharap ng mga ito sa kanilang tungkulin. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na oath-taking ng KBP Board of Trustees and Standards Authority. Ayon kay Marcos, nananatiling isa ang Pilipinas sa mga mapanganib na lugar para sa mga journalist, kaya't kinakailangan tutukan ang mga banta at karahasang nararanasan ng mga media workers. Hindi madaling magtanong, magulat at maglahad ng katotohanan, lalo na kung may panganib ang nakaagipat ito. Binigyang diin din niya na malinaw sa kanyang administrasyon na dapat maprotektahan sa lahat ng oras ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamahayag. Upang palakasin ang seguridad ng media, nakipagkasundo ang Presidential Task Force on Media Security sa National Bureau of Investigation upang paigtingin ang aksyon laban sa mga banta. Nakipagtulungan din ito sa Public Attorney's Office para sa pagbibigay ng legal na tulong sa mga mamamahayag. Samantala, hinimok din ni Marcos ang media na maging katuwang ng pamahalaan sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa social media. Kaugnay nito, hinihikayat ko rin ang mga grupo ng media na tulungan ang ating mga kababayan upang alamin at tukuyin ang daang totoo at kung ano ang fake news. Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan sa Department of Information and Communications Technology upang mapahusay ang content safeguards sa tulong ng mga tech company gaya ng Google at Meta. Samantala, inilunsad din ng Presidential Communications Office ang Oplan kontra fake news upang mabilis na matugunan ang pagkalat ng maling impormasyon. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng transparency, kabilang ang paggamit ng government portals at makabagong teknolohiya tulad ng satellites at drones sa pagmamonitor ng mga proyekto ng pamahalaan. Kapag malaya ang pamamahayag at madaling makakuha ng tamang impormasyon, mas nagiging bukas ang pamahalaan. Samantala, binati rin ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa kanilang oath-taking bilang Board of Trustees at Standards Authority. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang mahalagang papel ng broadcast media sa pagsusulong ng katotohanan, responsableng pagbabalita at pagdilingkod sa publiko. Hinimok din ni Marcos ang bagong pamunuan ng KBP na ipagpatuloy ang pagsusulong ng inobasyon sa industriya ng broadcasting, katuwang ang National Telecommunications Commission upang matiyak ang patas at kompetitibong mga patakaran. So please continue to uphold the values that have guided you for more than 5 decades. The values of independence, responsibility, innovation, and of course service to our people. Sa huli, iginiit ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng media at pamahalaan upang mapalakas ang demokrasya at masiguro ang ligtas na pagtatrabaho ng mga broadcaster. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.